Pasok ng New Year's Eve, nakuhanan sa San Isidro, Davao Oriental ang imaheng ito kung saan ang ulap naghugis dragon. Kuha ito ng grade school teacher at photo at video editor na si Raymond. Nakita ng pamangkin ko ang moon na sobrang laki. Interest siya. Then after a while, may formation na nakita. Pag-capture ko, nakuha ko nga para siyang ay mata ng dragon at parang kinakain yung buwan ng dragon. At tila suwerte daw ang litrato dahil mula nung nakunan niya ito, bumuhos na raw sa kanya ang kaliwat kanang mga raket. Swerte yung dala sa akin ng ulo ng dragon. This January give me financial stability. May mga racket. Tila nga raw lucky charm ang litrato. Lalo't sakto na ang taong 2024 sa Chinese calendar, Year of the Wooden Dragon. Limang araw bago mag-Chinese New Year, gayak na ang Binondo sa Maynila. Nagkalat ang iba't ibang pan-display at palamuti sa mga bahay na pampaswerte ngayong Chinese New Year. Siyempre, hindi mawawala ang dragon figurines na dapat daw i-display sa sala o reception area ng mga opisina. Ang feng shui expert na si Johnson Chua may tips para raw lalong swertihin sa pagsalubong ng Year of the Dragon. Sa pinto ng ating mga tahanan, magsabit daw ng lucky charm na mandala, symbol of wholeness, meditation at healing. Tinutupad daw kasi nito ang ating mga hiling. So kung gusto po natin mas more dumami yung pera natin, mas more umusbong po ang ating financial luck, pwede tayo maglagay po ng mga water energy dito or water image sa north sector. Like arwana, fishes. Tapos kung gusto naman natin i-boost yung love luck energy, mas lalo na sa mga singles na naghahanap po ng mga partners, pwede po tayo maglagay ng mandarin ducks. Sa southwest naman po, gusto po natin mas more ma-promote or gusto po natin lumakas din po yung ating investment. So maganda rin po kapag medyo may mga ilaw tayo dyan, paliwanagin natin yung area na yan. And also pwede tayo maglagay ng mga bagay na kulay pula. Sa mga silid tulugan naman, panatilihing bago ang mga kumot at punda para raw sa swerteng paggising. Iwasan din daw ang mga tulo sa gripo para hindi magtuloy-tuloy ang buhos ng gastos. O di ba common sense? Mainam din daw na meron yung tinatawag na wulu o pampaswerteng parang maliit na lampara para raw laging malusog ang pamilya. Para naman daw swertihin sa pera, pwede rin gumamit ng uso ngayong golden money foil na isinusuksok sa wallet kasama ang totoong mga perang papel sa paniniwalang mas dadami raw ito. Ang lucky colors naman daw sa taong ito, red, green, at blue. Pag gusto po natin medyo maboost yung recognition luck, reputation, and respect, pwede tayong gumamit ng red color. Kapag gusto naman po natin palakasin yung prosperity and abundance, pwede tayo gumamit ng green color. Ngayon po naghahanap po tayo ng mga opportunities, pwedeng wealth opportunity or career opportunity, pwede naman tayo gumamit ng blue color. Pwede po natin to i-apply kahit po sa paggamit natin sa mga damit or sa mga accessories na lagi natin nakikita tulad ng mga bags or even cellphone case. Pagdating naman sa prutas, ang maswerte ngayong Year of the Dragon, syempre, dragon fruit. Sumisimbolo raw kasi ito sa kapangyarihan. Ayon pa kay Johnson Chua, isa raw sa mga buwebenasen sa taong ito, ang mga katulad kong ipinanganak sa Year of the Dragon. Sana, Johnson, magbilang anghel ka. Dragon represent power, authority, and also medyo maganda siya for abundance and also prosperity. Tapos wooden pa po yung kanyang element. Wood po is something to do with network and connection and competitiveness. Swerte rin daw sa taong ito ang mga ipinanganak sa Year of the Rat, Pig, at Ox. Tulad ni Rat, kaibigan po niya kasi si Dragon. So in short, maraming network and connection this year. Para naman po para sa mga Year of the Pig naman po, meron silang convincing star, meron silang good network, and also meron silang learning star. Now, para naman sa mga Ox, because also meron silang tinatawag na manifestation star. So kung ano man yung mga pinaplano nila or gusto nila, mas mabilis sila ma-execute para for the year. Kung para sa maraming Chino, ang dragon sagisag ng swerte at kapangyarihan. Sa mga taga-Europe, ang maalamat na nilalang na ito, sumasalamin naman daw sa kapahamakan at kamatayan.
Sa Chillon Castle sa Montreux sa Switzerland, makikitang nakapinta sa pader ng isa sa mga kwarto ang imahe ng isang dragon na 11th century pa raw iginuhit. The dragon is actually one of the most known mythical creature in all the Switzerland. We have a lot of legend about the dragon. It was the animal of the fire. In Europe and in Asia, the dragon, they are seen totally different. In Europe, the dragon, it's about wild, the fire, the bad things. Moderno man ang Switzerland at maunlad, naniniwala pa rin ang mga taga rito sa ilang mga tradisyonal nilang nakagisnan, katulad ng simbolo at kapangyarihan ng dragon, katulad din po ng mga Chino. Tama-tama kasi ang 2024 is Year of the Dragon. At alam nyo bang yung isang bundok nila rito, pinaniniwalaan nilang doon naglanding yung dragon. Ito ang Mount Pilatus. Sa syudad naman ng Zurich, matatagpuan ang nooy kinatatakutang Mount Pilatus. Ayon kasi sa alamat, ito raw ang nagsilbing tahanan ng mga dragon nung unang panahon. In the Middle Ages, it was forbidden to go up the mountain for all the people. For many years, people thought there were dragons living on the mountain. Makalipas ang ilang siglo, ang pinangingilagang bundok, isa ng sikat na tourist attraction. Sa gilid ng bundok, may kuweba na di umano dinaanan noon ng mga dragon, kaya naman tinawag na Dragon Path. One legend is that there was a farmer in the lowlands and the dragon from Mount Pilatus was flying around and fell down towards him. He was unconscious, and after he woke up again, there was just a stone covered in blood. Ang tinawag na Dragon Stone, may kakayahan daw magpagaling ng mga sakit. Ang bato, nakadisplay ngayon sa Naturmuseum Luzern. In the olden days in China, the dragon was a symbol of unity inside China because once legend daw sabi that in China before the iba-ibang kingdom, and each kingdom would have a flag that's represented by an animal. When China became united under one king, all these animals were merged together and the result was the dragon daw. That's why it has the body of a snake, it has the legs ng turtle, it has the horns of a deer. Even in the olden days, the dragon represents the emperor, the king, the absolute power. Samantala, paalala pa rin ng feng shui expert, kung may mga dapat gawin para swertihin, may mga bagay na kailangan ding iwasan. Talagang pinakakailangan lang po nating iwasan, no, pag sa wooden dragon is talaga yung more on about mga tension and quarrels, no? Kasi pag nagne-negative ang emotion, it can affect your decision, it can also affect yung in terms of harmony, conflicts, at pinaka-importante, it can even affect your health. The lucky charm can help you open up a door on opportunity. But once you're there, how you will sustain that success, that's a totally different matter. It will really depend on your skills. Sa mga kababayan nating Chinoy, kung hey Fat Choy, ngayon pa lang, i-manifest na natin na ang paparating na Year of the Wooden Dragon, ibubugas sa atin ang swerte! Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.